Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nandito po tayo sa ating ANB Mini Farm. Kung mapapansin natin, yung tanim na luya masyado ng madaming damo. Kaya lilinisin po natin ito para hindi maagawan ng sustansya ang tanim nating luya. Kailangan itong makuha tong mga damo kasi sobrang dami na at saka malalaki na. Nasapawa na yung tubo ng ating luya. Kaya yung week na ito, ang ating trabaho ay ang paglilinis lang dito sa area ng ating luya. Importante talaga mga ka-farmers na yung mga pananim natin katulad nito ay maalis po ang sobrang kapal ng damo. So kaya dito na ako simula na akong linis. Grabe talaga mga ka-farmers, sobrang kapal ng tanim, ang ating tanim na luya na maraming damo, sobrang makapal. Pero okay naman po yung lupa kasi buhaghag naman siya at hindi masyadong matigas ang lupa at saka yung damo madali lang siya pag kunin. So madali lang siyang tapos nito sa ating pag lilinis, so makikita natin sa buong video natin sa ating area ng luya. So hindi forma po yung tanim nating luya pag daming damo. Kaya pag mawala na itong mga damo, ang ating luya mabilis lumaki at saka madaling gumagapang yung laman at lumalaki ang puno. Kaya nagsipag talaga ako mga ka-farmers para may magandang tubo ang ating luya pagkatapos ng paglilinis dito na area. Maganda talaga mga ka-farmers pag yung mga tanim natin kukuha na yung mga damo. Okay, kasi pag umuulan, next day or pagdating ng ulan, mayroon pa tayong gagawin na iba at ipakita ko sa inyo na susunod na video yung pagkakapon ng luya. Pero hindi pa po ako nagkapon kasi inuuna ko po yung paglilinis, pagkuha ng mga damo. Kasi maganda ang luya pag kinapon kasi pagkatapos maglagay po tayo ng fertilizer at sa ganyang sitwasyon yung tanim nating luya na lagyan na po natin ng fertilizer, madali lang siyang lumalaki at yung mga laman masyadong malaki talaga mga ka-farmers. So ganito ang buong area mga ka-farmers, talagang mga malalaki na po ang mga damo. Hindi na lang po ako nagpatulong kasi
matatapos ko po rin ito ng 2 araw. Sa ganitong area mga ka-farmers, ito kalaki, ay nakapagtanim po ako ng mga 400 na puno. Ito na mga ka-farmers, pangalawang araw ko na po ito, at malapit na po tayong matapos. Kunting tiis na lang. Talagang malalaki ang ating mga luya pag makuha na po yung mga damo. So ito na mga ka-farmers, kaunti na lang. Talagang maginhawa na yung ating luya na nakuha na po natin ang mga damo. So ang linis na, medyo maginhawa na yung pakiramdam ng ating tanim na luya mga ka-farmers. So ngayon mag video po ako sa area lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang porma sa luya na linisan ko na kuha ko ng madamo. So ganito na mga ka-farmers ang kanyang porma. Kitang kita po talaga yung area na puro na lang luya, at saka yung mga damo ng ating inalis diyan lang sa inilagay po natin sa malapit sa puno, kasi pabayaan ko na lang yan na mabulok para maging organic fertilizer po ang ating mga damo, dahil kakainin po yan ng mga ugat sa ating luya. So ito na mga ka-farmers, hindi po sabay ang yung laki ng mga puno ng ating luya. May iba matataas medyo, ang iba naman maliliit pa, at yung iba sobrang liit pa din. Kaya pagdating ng ulan, magkapon po tayo, yung kunin po yung naunang itinanim natin, kasi yung itinanim po natin ibabalik ko din sa pagtanim sa ibang area, para kung gusto natin na madaling dumadami yung puno ng ating luya, yung ating itinanim, pwede pa rin itanim basta mayroon pang mata, yung suloy, pwede pa, kasi tumubo naman yan. Pero dalawang option, pwede ring ibenta po. Sa akin itanim ako. So sobrang buhaghag po yung lupa mga ka-farmers. Ganitong klase ng lupa, madaling lumalaki yung luya natin, kasi sobrang maganda ang lupa, at saka matataba pa. Ganito ang maglilinis ng luya mga ka-farmers. So gusto nyo magtanim, pumili lang kayo sa merkado, piliin nyo na lang yung magagandang klase ng luya. Huwag kayong bumili ng yung sobra namang native, kasi logi po tayo sa mga maliliit na luya. Yung medyo hybrid ba, yung Hawaiian, okay na yun. Kasi po na try ko na rin na nagtanim ng luya, kahit matataba siya, pag yung klase ay native, hindi talaga hindi katulad ng Hawaiian na malalaki talaga.
So yung gilid, tinamnan po natin ng kamuting kahoy mga ka-farmers para hindi masayang po yung lupa. So kung mapapansin po natin may ibang puno. So yung iba yun po ang natira sa El Nino. So namamatay po yung iba nating luya, yung nauna, at saka yung natira hindi ko na lang kinuha kasi yung nauna medyo mga native po na luya yun. Pero ito Hawaiian to, bago kong binhi. At saka mga malalaki po itong luya na to. Ito ang kagandahan ng luya na to kasi hindi po lugi sa bintahan kasi malalaki. Kaya salamat po sa lahat ng ating mga nagsuporta sa ating video mga ka-farmers. Maraming pong salamat sa inyong lahat.